So, welcome back po sa Toolbox Channel. May dagdag kaalaman na naman po tayo. Pero bago yan, ay kung ngayon ka pa lang napunta sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para magiging updated ka once mag-upload ako ng bagong video. So, ngayon ay sasagutin natin ang katanungan tungkol sa mga sumusunod. Una, anong solar setup ba ang kailangan para makapag-save ka ng 1,000 pesos sa electricity bill mo? Ikalawa, kung 1,000 pesos ang monthly bill mo, ano ang setup o anong setup ang ipapa-install mo? Gaano kadaming solar panel? Anong charge controller ang gagamitin? Inverter at solar battery. By the way, ang video na ito ay para lamang sa mga solar setup na may battery. Gagawa na lang ako ng ibang video para sa solar na walang battery o yung tinatawag na on-grid or grid type. Sinadya kung may battery ang setup na aking tatalakayin dahil marami akong nakausap na gusto nilang mag pure off grid at yung iba naman ay gustong may backup na power dahil naka-co-op sila ng electric service provider at laging may brownout. Ngayon, simulan na natin. So, ang gusto nating maikaltas sa electricity bill ay 1,000 pesos per month. So, para makuha ang daily usage sa electricity ay i-divide natin itong 1,000 sa 31 days. I-maximize na lang natin na meron 31 days per month. So, ang resulta ay may gasto tayong 32.26 pesos per day. Ngayon, ang presyo ng kuryente sa mga co-op ay ipagpalagay na lang natin na gaya dito sa area namin na nasa 16 pesos per kilowatt hour. So, ang konsumo ng kuryente ay 2.016 kilowatt hour per day. So, mula kilowatt hour ay gagawin natin itong watt hours para mas mabilis makuha ang value ng battery at solar panel. Pero huwag kang mag-alala dahil wala namang ibang epekto ang pag-convert na ito maliban sa mas madali siyang i-compute para makuha ang value ng battery at solar panel. So ngayon, ito ay magiging 2,016 watt hours per day, hindi na kilowatt hours. Ngayon ay unahin natin ang kakailanganing solar battery. Pipiliin ko ang lithium iron phosphate para sa setup na ito dahil pagtitipid na din ang pinag-uusapan natin dito. Ang battery energy storage na kakailanganin ay 2,016 watt hours. Divide natin sa voltage ng gagawin nating battery bank o ng solar battery na 12.8 volt. At isama na natin ang safety factor na 80% DOD. 80% ang safety factor natin o yung percent DOD dahil lithium iron phosphate ang gagamitin nating battery. So, ang kakailanganin nating battery ay 200 Ah. Ngayon ay ang solar panel naman. Para makuha ang kakailanganing laki ng solar panel ay gagamit tayo ng 3.5 hours para sa total na oras kung saan ang solar panel natin ay makaka-harvest sa loob ng isang araw. Ito ay tinatawag sa solar industry na sun hours. So ito ay magiging 576 watts. Round off na natin. At ang panel na kakailanganin dito ay may minimum na 600 watts. Mas mataas ng konti ay mas advantage. Ngayon ay sa charge controller naman. Ang solar charge controller na gagamitin natin sa setup na ito ay itong hybrid type. Hybrid ito meaning charge controller na siya and at the same time inverter din. Actually, hybrid inverter ang tawag ng karamihan dito. So, kumpleto na ang apat na main components ng solar setup natin.
So, hinanap ko ang mga components na ito, pati na yung mga posibleng gagamiting ibang parts para makuha ang mga presyo nila. At ito ang listahan natin. Ang solar panel ay meron akong nakita na 340 watts na nasa tig 5,000 pesos ang presyo ng bawat isa. 600 watts ang kailangan natin, kaya dalawa ang ilalagay natin. By the way, dagdag information po, ang mga solar components ngayon ay pababa ng pababa ang presyo, lalo na ang mga solar panels. Siguro dahil sa marami na ang mga seller dito sa Pilipinas. Halimbawa na lang, last 2020 yung 2,000 watts ay 4,500 pesos pa, pero ngayon ay nasa 3,700 pesos na lang at same brand yun. So, ang battery naman na 100 Ah na lithium iron ay 13,000 pesos ang isa. Kaya 26,000 pesos ang total ng battery natin. Yung hybrid na inverter na may kasamang solar charge controller ay 10,000. Ang mga AC at DC circuit breakers at protection natin ay umabot sa more or less 3,000 din. Ang mga wires naman para sa AC at DC side ay umabot sa 1,785. Ang bracket o mounting parts ng solar ay umabot sa 2,045. At yung ibang parts ay umabot sa 2,863. Kasama na sa nailista sa other cost dito ang mga conduit, lugs, transportation o shipping, grounding parts, sealants, electrical tapes at iba pa. So, all in all, ang total cost ay aabot sa around 56,000 pesos. Yan ay kung tayo ang gagawa ng setup. Pero kung iba ang gagawa ay nasa 66,000 to 70,000. So, itong setup na ito ay ginawa lamang base sa katanungan kung anong setup ang kayang makapag-save ng 1,000 pesos sa bawat buwan. At ito ay nakabase lamang sa 16 pesos ang presyo ng kuryente. Maaring mag-iba ng konti ang presyo ng setup na kakailanganin mo kung mas mababa o mas mataas ang presyo ng kuryente sa inyong lugar. So hanggang dito na lang. Paki-like at share naman po itong video para marami pa tayong matulungan na interesado din sa solar. So, salamat po at ingat tayong lahat.